Miguel's POV. I was now looking at the most beautiful girl in my eyes. She's wearing a red shining dress, revealing every inch of her body, walking like a fragile crystal and smiling like an angel in front of every people at this huge event, where she is the center of attraction. Na makita ko siyang bumaba sa mamahaling kotse habang inaalalayan ng isang Koreanong businessman na si Park Min-choi, isa sa pinakabatang CEO na nakabase sa Korea. Gustong gusto ko nang takbuhin siya at agawin ng kamay ng babaeng mahal ko. Isang taon. Isang taon ko nang hinahanap ang babaeng hindi ko matagpuan. Ang babaeng basta ko na lang pinaalis at sinaktan. Kulang na lang baliktarin ko ang buong Pilipinas, mahanap ko lang si Stella. I was too desperate to see her again. Nasa abroad ako because of expanding our hotel business when Travis called me. I found her, he said. Nang marinig ko yun sa kanya, tumigil ang mundo ko. Kagad akong umuwi kahit nasa kalagitnaan pa ako ng meeting. Kung alam lang niya kung paano ko naitawid ng isang taon. I almost lost myself but because of my friends. And Grandma, pinilit kong lumaban at hanapin pa rin si Stella. Hindi ako sumuko. Araw-araw akong humihingi ng update sa 10 investigator na binayaran ko. Tapos si Travis lang palang makakakita sa kanya. Nung una pa lang niyang kita dito, tinanggi daw ni Stella ang pangalan niya, kaya tinulungan niya akong alamin ang lahat. Pagkarating ko sa Pilipinas, agad kong inalam ang lahat. Kung paano siya napunta sa may-ari ng Beauty Care Corporation, kung bakit hindi namin siya mahanap, dahil pati yon sa pagpapalit na ng pangalan, at pagdala sa kanya sa Korea. Kung alam ko lang na nasa Korea siya, hindi na sana ako naghirap ng ganito. Mas lalo kong nahibang na makita ko si Stella sa mismong website ng Beauty Care. Pati na rin lahat ng larawan niya sa magazine ay hindi ko pinalampas. I was staring at her pictures almost every hour, thinking the perfect time to see her again. I almost cried like crazy looking at her beautiful pictures. Ang babaeng pinilit na ipakasal sa akin ni Grandma. Her angelic and innocent face na kahit minsan hindi nawala sa isip ko. Sinabi ko rin tungkol sa kanya kay Grandma at gustong gusto niya tong makita. Halos isang buwan din akong di kinausap ni Grandma dahil sa pagpapaalis ko kay Stella. Pumunta na rin kami sa bahay ampunan noon at umaasa na nandun lang siya pero bigo kami. And now, I am looking at her, smiling to Mr. Park. Di ko maiwasan ang pag-igting ng aking panga sa tuwing makikita ko ang paghawak ng lalaki sa bewang ni Stella. Para bang sinasabi niyang sa babae ang hawak niya at parang walang pwedeng kumuha sa kanya. Inaamin ko napakagwapo din ito lalo sa suot nitong dark suit pero hindi ako papayag na malamangan ng kagaya niya. I have my ways of owning my wife again. Mula sa malayo, kitang-kita ko lahat ng paggalaw niya. How she walked gracefully in front of the crowd including Mr. Park na di man lang inaalis ang tingin sa asawa ko. Pati na rin pag-upo, pagtayo at matamis niyang pangiti sa mga bisita ng events. Are you ready? Tanong ko sa waiter na lumapit sa akin. Yes sir, siguradong after 5 minutes makakaramdam na siya ng pagkahilo. Sagot niya. Okay, make sure everything is under my control. Bilin ko bago niya ako iwan. Hindi ko na matagalan ng pagtitig sa kamay ni Mr. Park na nakapaikot sa bewang ni Stella. I don't have plans to hurt her like I promised to Carlos at Raven. Nagkaintindihan na kami. Matagal bago ko ipinintindi sa kanila ang lahat. But I want my wife back to me kahit ano pang mangyari. Sila na mismo nagbigay ng tauhan sa akin pero hindi ko magawa ang plano. Tonight, you will be mine, Stella, forever. Nakita ko kung paanong kumilos sa mga nakatalagang tauhan ko sa events. Mahirap siyang lapitan dahil sa mga bodyguards ni Mr. Romano pero kayang-kaya naming manipulahin ang mga mangyayari. Na-shutdown na rin namin lahat ng CCTV sa lugar. I know, this is dangerous. But waiting 1 long year is enough to end living in lifeless mode. 3 minuto nang nakakalipas mula na maibigay ng waiter ang cocktail drink kay Stella. Napansin ko ang hawak niya sa kanyang noo. Lumapit siya kina Mr. and Mrs. Romano at nagpaalam. Nakita ko pa ang paghawak ni Mr. Park sa kamay niya. Pagkatapos binitawan din niya ito. Hindi ko alam kung anong relasyon nila pero kung meron man ngayon pa lang, tutuldukan ko na yon. Kainis, she's mine. Kagad akong tumayo mula sa malayong upuan at sinundan ng tinatahak niyang daan. Mabuti na lamang at sa mamahaling hotel nila ginawa ang launching ng bagong produkto ng Beauty Care. Sigurado ako patungo na siya sa kanyang VIP room.
Nakasunod lang ako sa mahinang hakbang ni Stella habang pilit na nilalabanan ang pagkahilo. Siguro para na rin siyang diluduyan ngayon dahil malapit ng mag 5 minuto mula nang inumin niya ang alak na yon. Napahinto siya sa paglakad, sumandal sa dingding ng hallway. Bago pa siya mawalan ng malay, naging maagap ako sa pagsalo sa kanya. Kagad ko siyang binuhat at duman ako sa likod na daan upang hindi makaagaw ng atensyon. Mabuti na lamang at umaayon ang lahat sa plano. Nakaalalay naman ng mga tauhan kong harangin ng kung sino man na magtatangkang bawiin siya sa akin. Buhat-buhat ko palang si Stella pero kakaibang ligay ng aking nararamdaman. Kung pwede ko lang siyang halikan ngayon, gagawin ko na. But it's worth to wait for that moments. Mabilis ang kilos ko nung makalabas kami sa naturang building. Kagad namang sumulpot ang mamahaling sasakyan ko na sasakyan namin patungo sa nag-aantay na helicopter upang dalhin siya sa malayong isla. I am not planning to return her until she decided to be with me again, to be my wife again. Stella's POV. Napangiti ako dahil sa pamilyar na naaamoy ko. Naramdaman ko rin ang mainit niyang hininga sa aking leeg. Di ko maiwasang mapangitin nang maramdaman ang mainit niyang labi. Magaan lang ang halik pero nag-uudyok sa akin na tagunin ko yon. Hanggang sa bumaba yon sa aking balikat. Halik? Yakap? Ano yun? Bigla akong napamulat dahil ang inakala kong panaginip ay totoo palang nangyayari. Ngunit gano'n na lang ang pagkabigla ko nang magtama ang mata naming dalawa. Hi love, good morning. Nakangiting bati ni Miguel sa akin. Kagad ko siyang sinipan ay kinabigla niya. Ouch! Galit na wika ni Miguel sabay tayo sa pagkakatabi mula sa akin. Miguel, anong ginagawa ko dito? Bakit ako nandito? Anong gagawin mo sa akin? Paanong... Ang huli kong naaalala ay ang pagtikim ko ng cocktail drink na yon sa party pagkatapos nagpaalam na ako sa kanila dahil nakaramdam ako ng antok. Umakit ako sa room para magpahinga ng biglang. Napalingon ako sa glass wall mula sa inigan kong kama, tanaw na tanaw ang kulay puting buhangin at kulay asul na dagat. Oh no! Bumaba ako sa kama at sinugod ko siya. Napakasama mo. Saan mo ako dinala? Ibalik mo ako kay Tita Isabel? Sigaw ko habang hinahampas ko si Miguel ng kamay ko. Stella, huminahon ka. Nandito tayo para mag-honeymoon? Nalaki ang mata ko sa sinabi niya. Honeymoon? Nahihibang ka na ba? Anong honeymoon na sinasabi mo? Hiwalay na tayo kaya ibalik mo na ako sa amin. Patuloy ako sa paghampas sa balikat niya nang hulihin niya ang dalawang kamay ko. Hindi tayo hiwalay. Iniwan mo ko pagkatapos na nangyari sa atin. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Bumalik sa alaala ko ang nangyari sa amin nung gabing iyon. Ang pagkuha niya sa akin at ang pagpapaubaya ko. No, hindi na importante sa akin kung anumang nangyari noon. Tahimik na ang buhay ko at masaya na ako ngayon kaya ibalik mo na ako kila Tita Isabel. Buong lakas kong hinila ang kamay ko na hawak niya. Tinungo ko ang pinto at binuksan ko agad. Hindi ko alam kung nasan ako basta't ang importante sa akin, makaalis na ako dito. Siguradong naghihintay na sila tita sa akin. Baka nag-aalala na sila kung hindi ako uuwi. Pagkababa ko ng hagdan, tumambad sa akin ang kulay puting sala. Kagaya ng kwartong pinanggalingan ko. Akala ko nasa hotel ako ng resort pero pakiramdam ko nakaupo kami sa isang malaking bahay. Stella! Tawag ni Miguel sa akin. Pero hindi ko siya nilingon. Kailangan kong makaalis dito, hindi maaari. Kidnapping ang ginawa niya. Nagpatuloy ako sa mabilis na paglakad nang buksan ko ang pinto. Nakakamangha dahil bumungad sa akin ang diretsong pinagdikit-dikit na kawayang tulay patungo sa dalampasigan. Sumasami din sa mahaba't kulot kong buhok ang mabining hangin mula sa lugar. Nagpatuloy ako sa paglalakad at paglingalinga. Naghahanap ng pwede kong sakyan pa uwi, pero kahit isang sasakyan wala akong matanaw. Nasaan na ako? Ba't parang nasa isla ako? Walang ibang tao maliban sa amin? I am sorry to tell you, pero walang ibang way paalis dito kundi helicopter or bangka? Wika ni Miguel sa likuran ko. Nakasuot na siya ng short. Kanina kasi parang nakaboxer lang siya. Hindi ko napansin ang itsura niya kanina dahil sa pagkabigla ko. Ngayon ko lang napagmasdan ulit ang gwapo niyang mukha, ang kanyang mga muscles sa katawan at ang kanyang hinulmang tiyan.
Hindi pwede. Ayokong maging marupok. Ayokong masaktan. Wika ko sa sarili. Matalim ko siyang tinignan, ngunit nasa kabuuan ko ang tingin niya. Pakiramdam ko, tumatago sa suot ko. Napatingin ako sa suot kong manipis na pantulog. Color brown ang kulay na wala akong suot pang ilalim. Nasisinagan ng araw ang damit ko, kaya halos wala na rin akong kasuotan sa kanyang harapan. Nice view to start our honeymoon, love. Nakangising wika niya. Kinagat pa niya ang ibabang labi. Pakiramdam ko, pinamumulahan na ako ng pisngi. Don't tell me na ikaw din ang nagbihis sa akin. Galit na sigaw ko kay Miguel. Tayong dalawa lang dito sa isla, kaya yes. Bago ko pa matunaw ang titig niya, tinakpan ko ng sarili ko ng dalawang palad, saka ko siya tinalikuran at bumalik sa loob. Ramdam ko ang pagsunod niya, kaya hinarap ko siya pagpakapasok namin. Pinigilan ko ang aking sarili na magalit dahil baka lalo siyang magmatigas at hindi ako iuwi. Look, Miguel, iuwi mo na ako. May nag-aalala sa aking pamilya. Marami akong commitments ngayon sa beauty care. Kung anumang plano mo, wag mo nang ituloy. Matagal na tayong tapos. Binigay ko lang annulment na hinihingi mo, kaya wala nang dahilan para magkita pa tayo na iintindihan mo. Mahinahon na wika ko sa kanya. Lumapit siya sa akin, kaya umatras ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pipigilan ang sarili ko. Pero alam ko na rin ang tama at ang mali, kaya hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari. Wala kang ibang uuwian, kundi sa akin lang. Dahil hindi pa tayo anal. May bisa pa rin ang kasal natin at mag-asawa pa rin tayo, Stella. Nakangiting wika ni Miguel na nagpalaglag ng pangako. Hindi pa kami anal? Ibig sabihin, legally married pa rin kaming dalawa. Ano bang sinasabi mo, Miguel? Kung gusto mo ulit akong paglaruan, please lang maawa ka. Matagal bago kinakalimutan at hindi na ako papayag na masaktan mo ako ulit. Nangilid ang luha kong sabi sa kanya. Halos ilang araw akong umiyak ng dahil sa kanya kahit abala ako sa trabaho. Palagi ko pa rin siyang iniisip at nasasaktan pa rin ako dahil sa nangyari sa amin at kung paano niya ako pinagtabuyan noon. Kung wala sa Tita Isabel at ang pamilya niya, baka hindi ko kinaya pero mabait ang Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin? Kahit kailan hindi ko mapapalitan sa puso mo si Cindy. So anong palabas to, Miguel? Tuluyan ang naglandas ang luha sa aking pisngi. Naging maagap siyang lapitan ako pero di ko na nagawang humakbang pa. Kinakulong niya ako sa matitipunong braso niya at tinalikan ang noo ko. I'm sorry. Kung maaga ko lang sanang narealize na mahal kita, hindi na sana kita nasaktan pa. Kung di lang ako na-guilty dahil sa nangyari kay Cindy, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Please, Stella, forgive me. I want you back. Be my wife again and I promise hindi na kita sasaktang muli. Mahal mo ko. Paano nangyari yon? Di ba si Cindy ang mahal mo noon? Tanong ko sa kanya matapos ko siyang maitulak sa pagkabigla. Simula nang makilala kita, unti-unting nabuo ang pagtingin ko sa'yo. Mahirap ipaliwanag, Stella. Siguro kaya lagi kong gustong makita ka at makasama dahil nabaling ng atensyon ko sa'yo. Lalo na nung ipinagtabuyan na ako ni Cindy at sinabi niya na hindi siya nagsisisi na iniwan niya ako. Natoon lang ang buong atensyon ko sa'yo, kaya siya siguro gusto na rin kitang pakasalan. Pero nang malaman ko ang dahilan mo, nang pag-iwan sa akin ni Cindy, may bahagi sa pagkatao kung gusto ko siyang puntahan at alagaan. Siguro dahil na rin sa pinagsamahan namin ng 5 taon. Oo, mahal ko siya ngulit sa pag-iwan niya sa akin. Nabawasan ang pagmamahal na yon. Pero nanatili siyang mahalaga, kaya nagpa siya akong alagaan siya. Maraming beses kitang gustong tawagan, ngunit pinipigilan ko ang aking sarili dahil alam ko, masasaktan ko si Cindy. Hindi siya manhead, Stella. Alam ko nararamdaman niyang gusto na rin kitang makita at makausap, kaya hindi ko siya binigyang hinala. Kaya si Raven at Carlos at kinausap ko para bantayan ka. Ngunit nang mawala si Cindy at sinabi niya sa akin ang lahat bago siya mawalan ng hininga. Pakiramdam ko hindi naging sapat ang ginawa ko kaya siya nawala. Pakiramdam ko nasaktan ko siya kaya hindi niya na pinilit na lumaban. Sinisisi ko ang aking sarili. That's why I decided to file for annulment. Because I don't want to hurt you. Habang nakakulong pa rin ako sa alaala ni Cindy.
Nagdesisyon akong pakawalan ka para makapag-umpisa ka ng sarili mong buhay. Pero hindi mo tinanggap ang tulong na inaalok ko sa'yo. Sa halip, umalis ka nang walang naman ang bulsa and it hurts me more. Sinugod ako ni Lola at pilit kanyang pinapabalik sa akin. Saka ko nalaman na ikaw ang kasama ko nung gabing iyon. Hindi ko napansin na nag-uunahan na palang mahulog ang aking mga luha. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, hinawakan niyang pisngi ko at pinagdikit niya ang noo namin. I am too desperate to find you. Sa loob na 1 taon, hinanap kita para na ako mahihibang. Paos na bulong niya sa akin. How did you find me? Naiiyak na tanong ko. Si Travis alam niyang hinahanap kita. Kahit may hindi kami pagkakaunawaan, nagawa niyang sabihin sa akin nakita ka niya at hindi siya kumbinsido na hindi ikaw si Stella. Kaagad akong umuwi kahit nasa kalagitnaan pa ako ng meeting. Saka ko inalam kung bakit di kita nakita at bakit iba na ang pangalan mo. Alam ko hindi ka papayag na bumalik sa akin kapag kinuha kita sa lalaking Koreano na yon. Kaya mas minabuti kitang dalhin dito. At anong gusto mong mangyari? Ang bumalik ako sa'yo? Paano naging buhay ko sa lumipas na taon? Paano ng pamilyang kumupkop sa akin? Paano ko sila tatalikuran? Stella, I can give you time to decide kung ano man ang gusto mong gawin. Pero hindi ako papayag na umuwi tayo nang hindi ka nagdedesisyong bumalik ka na sa akin. So that I'll give you 5 hours to decide. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. 5 hours lang? Paano kung hindi ako pumayag na bumalik siya sa loob ng 5 hours? Ines sa singhal ko kay Miguel. Still, wala ka pa ring pagpipilian kundi ang bumalik na sa akin. Sapat na ang haba ng 5 oras na yon sa pasensya ko. Kurot noo ko siyang tinignan. Anong pasensya? Sinaktan ba niya ako kapag hindi ako pumayag? Napaatras ako kay Miguel. 5 oras niyang hihintay ng desisyon ko at kailangan kong pumayag dahil wala naman akong choice? Isa pa, asawa pa rin niya ako. Prepare yourself. It's going to be a tiring night later. Nakangisi niyang sabi. Why? Kinakabahan kong tanong. Nag-umpisa na ang 5 oras mo at matatapos yun mamayang 7 p.m. Tamang-tama pa pwede pa tayong mamasyal at libutin tong isla. Nakangiting wika ni Miguel. Iniwan niya ako sa kwarto dahil bababa daw siya para ihanda ang almusal kasama ng tanghalian namin. Kaya naligo na muna ako. Sinabi din niyang may mga bagong dubitin akong nakalagay sa cabinet. Nang tinanong ko siya kung paano niya nalaman ang sukat ng katawan ko, ang sabi lang niya, kakatitig daw niya sa magazine at kakapanood ng video ko online. Na-imagine na daw niya kung anong sukat ng katawan ko. Kaya sinabihan ko siyang kakaiba na ikinatawa naman niya. Ngayon ko lang nakita ang ganitong side ni Miguel. Punong-puno ng emosyon ang kanyang mga mata sa tuwing tumitingin siya sa akin. Minsan tuloy hindi ko maiwasan na ma-conscious dahil sa paraan ng pagtitig niya at pagkagat ng labi. Hindi ko alam kung ano ang sinasadya ba niyang maging gwapo sa harapan ko o talagang yun din ang tingin ko sa kanya. Ngunit kinakabahan pa rin ako. Baka sa likod ng mga ngiti niya ay masaktan na naman ako. Pero bakit ko nga ba alalahanin yon? Hindi pa naman ako nagdedesisyon. Pagkatapos kong maligo, sinuot ko ang magaan na halter neck dress na kulay puti na nakita ko sa cabinet. Hanggang talampakan ang haba nito at may bulaklakin din na disenyo. Kapit din sa katawan ko at nakalabas naman ang buong likod ko. Pagkababa ko pa lamang ng hagdan, sa akin ang atensyon ni Miguel. Lalo tuloy akong nahiya dahil pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Kung ganito ba naman kaganda ang bubungad sa akin every morning, tapos nasa paraiso pa ako, mas gugustuhin ko nang wag nang bumalik sa syudad. Nakangiting wika niya sa akin. Kakatapos lang din siguro niyang maganda ng pagkain. Naaamoy ko din ang masarap na hinaing niya. Hindi ako makapaniwala na bukod sa kagapuhan nito, nataglay ay maaasahan pa siya sa pagluluto ng pagkain. Sigurado kong masarap ang niluto niya dahil amoy pa lang masarap na. Nagpatuloy ako sa pagbaba at nilapitan ko siya. Nakapag-desisyon na ako. Miguel? Tumitig siya sa mga mata ko pero halatang kinakabahan din siya sa pwede kong sabihin sa kanya. Pumapayag na akong bumalik sa'yo. Wala din naman akong pagpipilian kundi ang pumayag sa gusto niya na mangyari. Bakit ko pa patatagalin?
kahit nagdadalawang isip pa rin ako. Nasa nararamdaman ko, hindi dahil sa mahal ko siya kundi dahil sa mga commitments na kailangan ko pang tapusin. Maraming mga naka-line up na proyekto ang beauty care sa akin dahil naging matagumpay ang launching ng elegant products. Bukod sa tumaas ang sales ng beauty care, maganda rin ang naging feedback ng mga gumamit nito. Bukod doon, magiging abala ako sa beauty care dahil yun ang sinabi ni Tito sa akin. Pinagkatiwalaan nila ako na maging ambassadress ng beauty care kaya hindi ko sasayangin ang tiwala na ibinigay nila sa akin. Really? Pumapayag kang bumalik sa mansyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Miguel. Kitang-kita ko ang pagningning ng mga mata niya. Nasasalamin kong masaya talaga siya sa sinabi ko. Kagad siyang lumapit sa akin at niyakap ako na mahigpit. Naramdaman ko pa ang pag-angat ko sa ere dahil binuhat niya ako. Dahan-dahan nga akong ibinaba at nagbantay ang mukha naming dalawa. Sa isang kondisyon, pahabol ko na ikinasimangot niya. Ano? Payagan mo akong magtrabaho sa beauty care at payagan mo akong tawagan si Tita Isabel dahil sigurado ako nag-aalala sila sa akin. Wika ko. Binitawan niya ako at seryoso na siyang tumingin sa akin. Papayagan kitang tawagan sila pero hindi mo sasabihin kung nasaan tayo. Sunod-sunod akong tumango. Ngunit ang pagtatrabaho mo sa beauty care, hindi. Ayokong magsuot ka ulit ng ganong klaseng damit. Ayoko may ibang lalaking tumitingin sa iyo sa personal man o sa larawan mo. Kahit nga si na Raven at saka si na Carlos. Gusto kong saktan nang makita kong nagkalat ang mga magazines mo sa office nila eh. Nasa cellphone nila yung phone mong kulang na lang tangay ng hangin yung kumot mong suot. Nakataas ang kilay na sabi niya sa akin. Hindi kumot yun, reklamo ko. Kahit ano pang tawag mo doon, hindi pa rin po pwede. Kumain muna tayo. Ayoko masirang unang araw ng honeymoon natin dito. Mamaya bibigyan kita ng phone para makausap mo si Mrs. Romano. Maging maayos na kaya ang pagsasama ni Miguel at Stella? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.